Hello everyone! Welcome to my channel, Nino Vivo Vlogs. For today's video, magluluto tayo ng spicy, creamy, alimasag na may hipon. Ito nga pala yung mga ingredients natin. Ayan guys, kailangan natin ng tanglad at bawang. Sunod naman ay kinchay na pampalasa. Then sitaw, pero pwedeng optional. Ginayat na kalabasa at paminta para sa kakaibang lasa. Dinurog po natin ang kalabasa para lumapot ang sarsa. Sinamahan ko na rin ng itlog na pula, pero yung yolk lang ang kukunin natin. Meron din tayong sibuyas at siling green. Siling labuyo para may kagat sa dila. Luya para mawala ang lansa ng hipon at alimasag. Siyempre, hindi mawawala ang kakanggata. Lagyan din natin ng Knorr shrimp flavor para lasang-lasa talaga yung hipon. Nalatan ko na rin yung hipon para madaling kainin. At ito na rin ang alimasag natin. Ayan, simulan na natin ang pagluluto. Okay, since medyo kumukulo na siya at malapot na yung ating gata, so lalagay na natin yung shrimp broth cubes. Ayan. Then, sunod natin yung lemongrass or tanglad. Sabay na rin natin yung ating mashed squash or kalabasa. And then, yung ating egg yolk. And ito na yung grenade natin na ginger, onion, and garlic. So, as you can see, yung ginger, tinanggal ko yung mga strand niya. Kasi minsan pag nakakagat, alam nilang luya yung strand. So, yan. Gusto natin lahat. Okay, let's put the black pepper. Then, put some umami seasoning. As you can see, hindi ako nagdagdag ng salt because may tendency na kapag nilagay natin yung alimasag, umalat siya later on. So, mamaya na lang natin titimplahin yung sauce niya once na luto na yung ating crab saka shrimps. Haluin natin. So, advice ko din, huwag nyo munang i-finalize yung lasa or alat niya while marami pa yung sauce. Kasi pag pinatuyo natin siya later on or naging malapot siya, yun, may tendency na umalat at maruwing yung taste ng niluluto yun. So, ganyan, pwede nyo pabayaan ng konti or takpan, then medyo hinaan niya yung apoy para hindi masunog yung ano niya, sa ilalim, kasi magiging papangit yung lasa niya or magiging bitter kapag merong sunog na portion or magkakaroon ng parang itim yung gata natin. So, yan. So, pwede nyo siyang pabayaan. Then, haluin nyo from time to time every 2 minutes. Okay. So, kapag kumulo na siya after 5 to 10 minutes or na-simmer na siya, tatanggalin muna natin siya dun sa ating niluluto. After natin ma-remove yung crabs, ito na yung shrimp na yung isusunod natin. So, yan yung hipon. Haluin lang natin siya. So, ulitin ko ulit, kailangan hindi masusunog yung sa ilalim. So, from time to time, kailangan haluin natin. Yan. So, ito, papakuluan ulit natin yung hipon hanggang sa maluto. Okay, then lutuin na natin itong sitaw.
Mabilis natin lumambot. Lagyan natin yung kalabasa. Ating gulay, and then yung parsley and chive. Ayan, iwas natin lahat. Haluin. Okay, so bubukod tayo ng sauce para dun sa hindi maanghang. Kasi para makakain yung mga bata. Since yung kalahati, gagawin natin siyang maanghang. Yung para sa maanghang, lagyan na natin itong chile. Then itong isa, yung labuyo, para lalong mas maanghang. Haluhalo lang natin. So, ang secret yan, once na sa inyo ito na yung sauce niya, yung binukod pa kanina na hindi maanghang. So, lalagyan natin siya sa loob. Ayan. So, once na pagbukas nila niyan, mapapawaw sila. And then, nag-add din siya ng sarap dun sa inopen nila yung laman ng crab sa loob. Ito naman yung sa aanghang. So, lalagyan din natin sa loob. Ayan yung sauce niya. Namit gyud. Nagimaskan mayang. Ayan, lagyan natin yung sauce. Sauce pa lang, ulam na! So yan, ilagay na lang natin yung mga sitaw as add-ons. Yan, saka ito yung mga buong kalabasa. Para kung mayroong vegetarian kain. So, yan. Okay, so let's open it. So, yan. Guys, yan yung itsura ng loob ng crab. Yan, so tikman natin yung sarsa. Yum!